Pasugad na si Rigas, at sa isip-isip ng isang sundalo na ang daan-daang milyong martial artist, isa lang ang nagtagumpay sa pagsulong. Ang pinakamalakas na normal na klase, ito ang martial artist third class, Azura. Naglabas ng 3 dragon si Rigas, at ito ang Thunder Dragon Ascension. Gumawa ito ng malakas na pagsabog, at daan-daan ang hindi makagalaw. May nagsasalita at sinasabi nito na hindi makagalaw ang mga sundalo, dahil sa pagkakuryente. Lord Bokard, tumatawa at sinasabi ni Bokard na pagkatapos gumawa ng lahat ng kaguluhan, ito ay isa lamang na kuryente. Makakaalis sila dito ng malaya kahit papaano, matatalo nila sila sa dami. Bigla na lang may kasunod pang atake, at ginamit nito ang Maha Spear. Dahil sa malawakang pinsala, lahat ng tinamaan nito ay napapasigaw. At kasama na dito ang general ng Demon Calvary. Nakangiti sinasabi ni Rigas na isang founding merit reward item ang kapangyarihan nito, kaya hindi ito biro. May nagsasalita at sinasabi nito na sinira niya ang kanyang debut stage, tapos ngayon iniiba niya ang usapan, Rigas. Ang gamit niyang spear ay ang Spear of Belial, ito pala si Pan at naiinis na sinasabi nito na malinaw na sinabi ni Lowell na kailangan nilang itago ang kanilang lakas, Taekwondo idiot. Sa isip-isip ni Pan na kahit na sila ay kaalyado, ito ay isang pagkakataon upang puksain ang mga nakakainis na karibal, ng sabay-sabay. Hindi naman makapaniwala si Patano, at sa isip-isip nito na ang cavalry ay na-wiped out sa isang iglap. Ganito ba palagi kalakas sila Pan at Rigas? Akala niya mas mababa sila ng level Killer Grid, Jishuka at Cats. Sinasabi ni Pan na anyways, kailangan niya talagang tanggalin ang hanggal na kahulugan ng hustisya na yun. At batid ni Rigas na ang mindset niya Pan ay kung paano patayin ng isang top players, jackpot na ito may tuturing sa kanya, isa siyang Tanji A, talaga. Nakangiti at sa isip-isip ni Patano na niligtas nila sila, kahit sa hinaharap ay magiging kalaban na parang mga kaalyado. Ito ay nagre-reflect sa kanyang sariling catamaran, at nagbubulag sa kanya ng pagnanais para sa mga tagumpay at naglagay sa lahat sa panganib. Patuloy pa din ang away nila Pan at Rigas, at pinagmamasdan lang sila ni Patano. Sinasabi ni Pan na sinasabi niyang susuway siya sa utos ni Lowell. Gaano kahanga-hanga, sinasabi ni Rigas na maaari nilang subukang hikayatin sila. Wait and see na lang, tinignan ni Rigas si Patano na parang papatay, at tinatanong nito kung pwede ba siyang magpanggap na wala siyang nakita. Kung i-report niya ito kay Ares, wala silang magagawa kundi patayin siya. Sa kabilang banda, si Pan naman ay nang aasar sa tabi, at sinasabi nito na psychopath. Nabahala naman si Patano at sinasabi nito na wala siyang nakita na kahit ano. May nagre-report at sinasabi nito na sina Pan at Rigas ay nilipol ang 4th Battalion. May sumisigaw at sinasabi nito na sinasabi ng kalbo na ang 4th Battalion ng Belto Army ay dalubhasa sa guerrilla warfare at anti-personnel combat. Hindi dapat sila kaya nila Pan at Rigas ng mag-isa? Kahit na lumakas ang Overgeared Guild mula sa Great Demon Raid, ang paglago na ito ay sobrang sukdulan. Sinasabi ni Scott na marahil ay nagbigay sila ng isang bagay na espesyal sa mga medyo mahihinang miyembro. Ang 1st Battalion na hahawakan ni Jishuka ay maraming unit type at extreme defense, kaya ang resulta ay dapat na nasa average. Sinasabi ng lalaki na habang pinapahina ni Jishuka ang 1st Battalion, mag-farm sila ng experience. Pero medyo kakaunti naman, sinasabi ni Scott na sila ang nagdulot ng kaguluhang ito noong una, kaya nararapat sa kanila ang ganoong kalaking kabayaran. Sinasabi ng lalaki na ang ibig sabihin, haharapin ng bata ang 6th Battalion. Sinasabi ni Scott na ang ibig niyang sabihin, ay yung user na hindi man lang nakatiis kay Horoi noong Siren War. Ayon sa mga nakalap na datos, isa siyang mage na namumukod tangi sa panahon ng Golem Invasion. Nagtataka naman dito ang lalaki at sinasabi nito na sa antas ng lakas ng labanan, hindi na siya magtatagal bago mamatay. Pain ba siya para itago ang totoong lakas nila habang bumubuo ng alyansa? Sinasabi ni Scott na sikat ang bulok na pagkatao ni Greed. Baka kapareho niya si Agnes, sinasabi ng lalaki na sobra pa rin ang pagtrato sa kanya bilang katumbas ni Agnes. Kung panunuorin niya ang Overgeared Kingdom video, si Greed ay parang mas loyal ang inaasahan. May tumatawag at nauutal na sinasabi nito na ang recon unit. Nag-uulat, ang 1st Battalion, galit na tinatanong ni Scott na kung bumagsak na ba ang defense line. Handa na sila para dyan, mag-ulat ng maayos,
sinasabi ng nagre-report na ang isang batang babae na nagngangalang Euphemina, ang nag-wipe out sa 1st Battalion sa loob ng 10 minuto. Pinagpawisan naman si Scott at napanganga ito, at wala na talaga masabi si tanga. At biglang napasigaw at sinasabi nito na imposible ito. Ang Iron Demon Cavalry 1st Battalion, ay ang unit ni Lord Ares, sila ang pinakamasipag sa training. At napapatanong ito kung paanong may makakatalo sa isang unit, kahit ang Blue Silver Axe troops ng Imperyo ay hindi nakayanan ng mga ito. At paulit-ulit nitong tinatanong kung paano, natuluyan na talaga si Scott. Nabaliw na ata, sinasabi ng lalaki na laging nagbi-breakdown si Scott sa tuwing sinusuri niya ang Overgeared Kingdom. Talagang isang mabigat na kalaban, 10 minuto na mas maaga sa Back Arrow Fortress. May nagsasalita at pinapahinto silang lahat, at sinasabi nito na isang hindi kilalang babae ang nakita sa ibabaw ng kuta. Sinasabi ng lalaki na masyado siyang kalmado para maging isang sibilyan, at masyadong matapang para maging isang sundalo. Si Duque Ares ay isang dalubhasa sa pagsasanay ng mga elite soldier. Ang babaeng yun mismo ay maaaring maging isang bitag. Alisin nila siya, Zen, commander of the Iron Armored Demon Cavalry, 1st Battalion. At batid ni Zen na maranasan niya mismo ang kapangyarihan ng pinakamalakas na isang archer unit ng Berto Kingdom, at kahit ang Blue Silver Axe troops ng Imperyo ay nakipaglaban. Iron Armored Demon Cavalry Archers, Arrow Accuracy plus 80% habang nakasakay sa Demon Cavalry. Advanced Archery, Hawk's Eye, pinakawala na nila ang kanilang mga palaso, at sinasabi nito na mamatay na siya. Nakangiting sinasabi ni Euphemina na 200 mamamana. Gusto niyang i-conserve ang magic na nakalap niya, pero tingnan nila. Magsimula sila ng kaunti sa skill ni Jeff, umatake na si Euphemina at ginamit nito ang Negation of Reason. Negation of Reason, nagpapawalang bisa sa lahat ng projectiles. Ang ultimate skill ng 3rd class Keymaster na Reverse Heaven. Sumisigaw at sinasabi ni Zen na hindi siya ordinaryong bata. Hahawakan nila ito sa malapitang labanan. Sugod. Sinasabi ni Euphemina na pagkatapos niyang marinig na paulit-ulit niyang tinatawag siyang bata, hindi talaga siya mapakali sa kanya. Nagpakawala ng sunod-sunod si Euphemina at ginamit nito ang tectonic collapse. Nawasak ang mga lupa, at nagpakawala ito ng frostbound. Naningas ang mga ito, at nagpakawala ito ng magma torrent. Naglabas ito ng kumukulong magma at napapasigaw na lang ang mga sundalo sa mga nangyayari. At nagpakawala ito ng Thunderfall, napalingon dito si Zen, at sa isip-isip nito na hindi siya Keymaster, kundi Mage. At nagcast siya ng high-tier multi-element spells nang hindi nagcha-chanteng. At sinasabi nito na pero walang cap Ares ang depensa ng Demon Cavalry. Wala pa ring casualties, mahina ang Mage sa malapitang labanan. Umakyat kahit anong mangyari, ginamit ni Euphemina ang fly para maiwasan ang mga papalapit, at sinasabi nito na kahit na gumamit ng 4 na precious skills, hindi pa rin ito na-settle. Sila ay hindi kapani-pani walang matigas, sinasabi ni Zen na mamatay na siya, witch. Sa isip-isip ni Euphemina na lahat ng 1,000 cavalry ay umaakyat sa mga pader. Sinasabi ni Euphemina na ang agility ng Demon Cavalry at ang kanilang advanced riding skills ay talagang kahanga-hanga. Mukhang hihiram siya ng skill kay Mr. Kraugle, ginamit nito ang White Light Step. Nagtataka si Zen kung bakit siya nawala, at biglang na lang sila pinag-aatake. At sa isip-isip nito na kahit na nawala ang kanyang pangunahing katawan, kinokontrol pa rin niya ang mga spell, at ang kanyang mga kakayahan ay hindi limitado sa magic. Ang kanyang kontrol sa mga skill lamang ay nakakatakot. Ito ay nakakabaliw, sinasabi ni Euphemina na kung umabot sa ganito, sasama din siya sa numbers attack. Sige, quiz time, ito yung mga arrow na ipinutok niya sa kanya kanina. Ano sa tingin niya ang mangyayari kung makakuha sila ng propulsion mula sa husay ng isang storm mage? Nagulat naman dito si Zen na maraming mga arrow ang lumabas, at sinasabi nito na ano. Ang skill na pinakawala ni Euphemina ay ang Sonic Boom. Sonic Boom, ang ultimate skill ng number 1 storm mage ranker, Jednos. Bumagsak ang lahat ng arrow sa mga Demon Cavalry at napapasigaw ang mga ito. Sa isip-isip ni Zen na ang mga Archmage lang ang makakapagbigay ng high-tier spells, at kahit na baguhin ang kanilang mga elemento, paano siya magugustuhan ng isang babae? At hindi ba siya isang hindi kilalang tao, at hindi pa nila ito naririnig?
Sinasabi ng system na napatay mo ang Iron Armored Demon Cavalry, 1st Battalion Commander. Ang Iron Armored Demon Cavalry ay nasusunog sa paghihiganti laban sa iyo. Mula ngayon, mas dakilang kapangyarihan ang kanilang ipapakita kapag kaharap ka. Manghang-mangha naman si Euphemina at sinasabi nito na napakaraming level up. Ang walang pangalan, isang taong nagbuhos ng lahat ng kanyang kapangyarihan sa pagsuporta sa Overgeared Kingdom mula sa likod ng mga eksena, na hindi napapansin ng ibang mga paksayon. Ngunit ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay Hidden Class Duplicator, isa sa mga unang lumitaw sa Satisfy, kasama ng Contractor of Ball at Blood Warrior. Napapaiyak at sinasabi ni Euphemina na ang set ng magic slots na halos hindi niya nakolekta ay naubos na. Malayang makopya ang mga kasanayan sa epic grade o mas mababa, na nagpapahintulot sa kanya na malampasan ang mga limitasyon ng kanyang klase. Kung siya ay nakaipon ng maraming bilang ng mga kasanayan, ang kanyang kapangyarihan ay maaaring madaig pa ang Overgeared King na si Greed. Iyon ang kapangyarihan ng pinakadakilang lihim na sandata ng Overgeared Kingdom at walang pangalan na bayani, Euphemina. May dumating at sinasabi nito na tapos na pala, ito pala si Greed at sinasabi nito na dumating siya upang tumulong, ngunit sa palagay niya ay hindi na kailangan. Napalingon naman dito si Euphemina at sinasabi nito na Lord Greed. Dapat dumating siya ng mas maaga, wala nang laman ang mga slots niya. Sinasabi ni Greed na nilipol niya ang 2,000 tao, at nagrereklamo siya tungkol sa mga walang laman na slot. Iba talaga siya, sinasabi ni Euphemina na natutuwa siya na makapag-ambag sa Overgeared Kingdom. Ngunit, ang mga kakayahan ni Ares ay tila lampas sa imahinasyon, kaya dapat silang manatiling maingat. Ang paggamit ng ganitong magic ay hindi inaasahan, kahit na madali niya itong natapos, gamit ang isang legendary weapon at top-tier skills. Kung mayroon silang healer, baka siya ang nasa dehado. At marami siyang experience, gaya ng inaasahan, parang dalubhasa si Ares sa pagtaas ng antas ng kanyang mga sundalo. Isinasaalang-alang na hindi man lang niya pinabuti dahil mga troops ng kalaban sila, hindi nila ito ma-overlook. Ang kasanayan sa pagsasanay ay malamang na may malalaking limitasyon kasama ang mga epekto nito, ngunit kung ang kanyang pagtatangka na sakupin ng Berto ay nauugnay doon, maaari silang lumikha ng isang kalaban na mas masahol pa kaysa sa imperyo habang sinusubukang iwasan ito. Sinasabi ni Greed na oo, hindi ito isang alyansa na nilalayong magtatagal. Kaya naman ginagawa nila ito para mang-alap ng impormasyon tungkol sa panganib na iyon. At sa isip-isip nito kung paano kung ang pinakamalakas na sinanay na hukbo at ang pinakamalakas na kagamitang na ginawa. Hindi ba, hindi matatalo ang kombinasyong yun? Napahawak ng batok si Greed at sinasabi nito na hindi. Tiyak na magagalit si Lowell, huwag siyang mag-alala, ang Overgeared Kingdom ay palaging magiging mas malakas kaysa Ares Legion. Napadila si Euphemina at sinasabi nito na hindi naman talaga siya nag-aalala. At sa isip-isip nito na dahil siya ay isang taong kayang lutasin ang anumang problema. Sinasabi ni Ares na ang 3rd Battalion ay kinuha ni Greed, ang ika-4 ay sila Pan at Rigas, at ang 1st Battalion ay si Euphemina. At ang 6th Battalion ay nilipol ni Jeshuka. Kung minamaliit nila ang Overgeared Kingdom ay maaaring mukhang kamangha-mangha, ngunit ito ay medyo hindi maiiwasan. Ang mga commander ng hukbo na lumakas ay may posibilidad na maging mayabang, at nakakalimutan ang kahalagahan ng mga taktika at diskarte. Ang mga taong tulad nito ay hindi maaaring magpakita ng leadership kapag nahaharap sa biglaang paghihirap. Kung gagamitin nila ang data ng labanan mula sa Overgeared Guild at Demon Cavalry, maaari itong magbigay ng mga pahiwatig upang palakasin ang kahinaang yun. Tumawag si Scott at sinasabi nito na Lord Ares, ang meeting kasama ang Overgeared Kingdom. Sinasabi ni Ares na sige, hayaan niya sila magpahinga. Sinasabi ni Scott na nagtrabaho siya ng mabuti, Lord Greed. Salamat kay Miss Euphemina, nakahinga na sila ng kaunti. Sa isip-isip ni Greed na grabe ang kanyang pagkontrol ng ekspresyon niya. Nagpapakitang tao siya ngayon, sinasabi ni Scott na dahil natupad ang mga kondisyon, maaari siyang lumahok bilang mga kaalyado sa Ares campaign, sa loob ng 4 na araw. Ang target, syempre, ang kapital ng Berto Kingdom. Sa isip-isip ni Scott na hindi pa napapatunayan na mas mahina ang kanilang puwersa. Hindi sila dapat magpakita ng kahinaan para sa dignidad ni Lord Ares. Sinasabi ni Greed na syempre, sasali sila, na may parehong mga miyembro ng reinforcement. Nabigla naman dito si Scott, at sinasabi nito na ang ibig niyang sabihin,
ay pupunta siya ng personal. Sa isip-isip ni Scott na kahit na ito ay kabayaran para sa pagpilit sa kanila sa alyansang ito, hindi niya inaasahan na ang hari ng isang bansa ay sasama sa kanila ng maluwag, sa loob ng ilang araw. Nakakainis siya, mayroon siyang walang katapusang alindog. Kakagising lang ni Ares at sinasabi nito na yung Scott guy na yun ay nag-block ng messages. Nagpoprotesta ba siya dahil sobra siyang nagtatrabaho? Inaantok pa siya, kahit anong mangyari matutulog pa siya. Sinasabi ni Scott na nakakatuwang katotohanan, sa panahon ng mga meeting, dapat niyang i-off ang kanyang telepono o iset ito sa silent mode. Sa Berto Kingdom Capital, sa Silverfall, may sumisigaw at sinasabi nito na nalipol na ang Iron Demon Cavalry, at napahampas ito sa lamesa, at galit na sinasabi nito na ang bastos na Ares na yun, ay nagtago ng puwersa. Kaya kasinungalingan ang ulat na nagsasabing nawala ang karamihan sa kanyang mga tropa nang matalo siya ng imperyo. Hindi niya akalain na ang isang ahas na bastard ay kukuha ng lahat sa kanila. Ito ay teleportation mula sa Saharan Empire, may lumabas at tinatanong nito kung ito ba ang Belto Kingdom. Ito pala si Agnes at sinasabi nito na narinig niya na medyo may kaguluhan. Isang taxi lang darating para kunin ang kanyang ulo. Bakit pa siya naging hari, kung hindi niya kayang pumatay ng ganyan? Nang laki ang mga mata ng hari at pinagpapawisan, at sa isip-isip nito na yung mga mata niya. Hindi ordinaryo ang hangarin nitong pumatay, tinignan ni Agnes ang hari at ang nasa isip nito ay patayin niya sila. Patayin niya silang lahat, may sumipa na isang buto sa mukha ng hari. Tumatawa at sinasabi ni Agnes na mukhang nagsisimula siyang makakita ng mga bagay. Sabi niya kailangan niya pa ng dugo, naiintindihan niya ba? Dilaan niya ito, magpasalamat siya sa kanyang awa sa hindi niya pagpatay sa kanya habang inihahanda niya ang entablado. Kumpara sa inyong mga nilalang, mas malinis si Mumed na wala man lang laman. Sa isip-isip ng hari ng Belto na dahil sa rebellion ni Ares, bumagsak sa lupa ang karangalan ng kaharian ng Belto. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano ng imperyo, ngunit kusa siyang yumukod sa kanila. Sinasabi ni Aceles na protektahan ang kaharian ng Berto, makakakuha siya ng loyalty, at alisin si Ares para masecure ang likuran ng imperyo. Iyon ang utos, kahit na malamang na wala siyang pakialam. Sa pamamagitan ng paglalagay sa kanilang sarili sa ilalim ng awtoridad ng imperyo, ang labanang ito ay may katwiran na ngayon. Galit na sinasabi ni Agnes na wala siyang pakialam sa katwiran o anumang bagay na ganyan. Ang mahalaga ay alisin ang lahat ng humaharang sa kanyang landas, may isang banner lang, magkaiba man ang mga landas, ang mga nakatakdang magkita ay magtatagpo sa huli, sa isip-isip ni Agnes na papatay lang siya, hanggang sa araw na pati ang kamatayan mismo ay sumuko sa kanya, at bigla itong tumawa ng malakas na parang demonyo, si Greed at Agnes, sa larangan ng digmaan ng isang malayong dayuhang lupain. Ang unang pagkikita sa pagitan ng matyaga na tao, at ng brutal na tao ay papalapit na.